Kung Ace, meron medyo may mga may agad pong nagtaas ng kilay nung mabanggit nyo yung kaisipan na Pepe baka napapanahon na napag-aralan na humingi ng prangkisa sa Kongreso yung mga social media platforms. Saan nyo hinuhugot ang kaisipan na ito? Well, kasi Ted, itong social media ngayon, magandang umaga nga pala sa inyo at sa ating mga kababayan. Alam nyo kasi, itong panukalang ito, isang opinion ito mula sa akin at sa ilang kasamahan ko sa committee, nakita natin na itong social media ay isang bagong sektor ng public information dissemination efforts. At dapat malinis, walang fake news, at hindi gawa-gawa lamang yung mga ibino-broadcast dito. So naniniwala kami na kapag dumating ang panahon na pag-aralan natin na baka sakaling kailangan nating hingian ng prangkisa itong paggamit ng itong mga social media platforms pumapasok sa atin. Of course, merong hindi sasang-ayon dyan, Ted. Sasabihin nila kasi this is internet-based and global ito. Pero kung sa punto naman na kung sila ay kumikita rito at dahil sa dami ng mga Pilipino na gumagamit ng social media platforms na to, hindi ba dapat magkaroon ng regulasyon? Hindi ba dapat buwisan din yan mga yan? And the only way to do that is to pass a law. Yun ang aming paniwala, Ted. Opo. Ano po ang inyong mga ang pinag-iisipan ditong platform na yun nga, na maaaring pag-aralan, hindi pa naman ito pinal, pag-aralan na humingi ng congressional franchise? Anong mga platform po, sir? Alam natin kasi na yung YouTube, halimbawa, ito ay nakakapag-monetize sila nung kanilang yung mga certain number of subscribers, kapag umabot ito sa kanilang threshold, nakakapag-monetize o nako-convert to cash yung kanilang mga pinopost or yung mga content online. So YouTube, yung Facebook, meron ding monetization dyan. Siguro yung Instagram, but bottom line kasi, Ted, itong mga platforms na to, ang lagi nilang dinadahilan ay sila ay US-based, sila ay Singapore-based. Pero ang nag-a-advertise naman sa kanila may mga Pilipino. At dyan po sila kumikita, dun sa kanilang pagbibigay ng ads dito sa platform na ginagamit din ng mga social media actors or yung mga sinasabing vloggers. So sa ganung punto, nakita natin na posible naman na bakit naman ang kumikita yung abroad? Ba't hindi naman kumikita dito yung Pilipino? Dito sila nakikinabang. Dito pinakamalaki yung market nila sa social media. Siguro tama lamang na pag-aralan natin na paano bang makikinabang ang Pilipino dito sa mga social media platforms na ito. Opo. Yan po'y usapin po ng taxation and payment nga ng corresponding fees para po sa kanilang kinikita habang they are operating sa Philippine setting. Pero kapag pinag-usapan na natin kung yung franchise, di ba sa franchise ng TV stations, may mga kulatilya yan, di ba? Yung mga meron ka dapat na sundin, ng mga patakaran, etc. So, magkakaroon rin po ng ganun kung sakasakali. Yes, Ted. In fact, ang layunin nitong TRICOM ay magkaroon ng isang pamantayan at panuntunan ang paggamit ng social media. Ika nga, dapat magkaroon, number one, code of conduct ang mga actors dito. Gaya sa inyo sa broadcast media, kayo ay nasa ilalim ng isang regulatory body na KBP. Ganon din naman po doon sa mga manunulat, NUJP. In fact, kahit nga po sa advertising, may advertising board that regulates and disciplines yung mga members that they see that are violating yung kanilang mga panuntunan. So itong mga patakaran na ito dapat magkaroon maging gabay doon sa mga gumagamit ng social media. At kapag ito na-violate o naabuso, siguro may karampatang ding mga penalties ito, Ted. Okay, sige po. Well, ito ho naman po ay kaisipan pa lamang, at of course, definitely subject to further studies ito. Ito ho bang, ito ba ay
ay nabubuo, may draft na ho ba na panukala ito na maaring umabot hanggang 20th Congress? Kayo ho ba'y meron pang isang term, Congressman? Wala na, Ted. No? Ako'y graduate na. Hindi na po ako kandidato. Wala po akong tatakbuhan sa ngayon. Ito namang panukalang ito, sana may pasa ito bago mag-CNDA adjournment ang 19th Congress. Pero kung hindi naman po, malamang ipagpapatuloy din po ito sa next Congress. Para naman po ito sa ating lahat. Ayaw po natin kasi na, Ted, no, araw-araw may nagmumura. No? Alam natin ang ating mga kabataan meron pong access sa social media. Buti nga sana kung nagmumura lang. Yung iba diyan nananawagan ng kaguluhan, nananawagan ng people power o hindi kaya nananawagan ng kudita. No? Ito ba yung mga papayagan sa paggamit sa mga gumagamit ng social media platforms na ito? I think dapat ito ay magkaroon ng isang patakaran at panuntunan. Kasi ito ay isang industriya na, Ted, at hindi ito birong industriya, bilyong-bilyong piso ang umiikot dito. And I believe na dapat ma-regulate ito ng gobyerno. Gaya rin sa prangkisa na binibigay sa TV stations at radio stations.